Hello mga manay and welcome sa ating kusina. Ngayong araw po samahan niyo ako dahil eto nga't inabot na ako ng umaga sa pag-bake ng ating hotdog buns. Isa to sa masarap at binibili namin sa bread talk mga manay. At isa sa paborito ng mga bata na pinambabaon. Kaya naman kapag may time ako na lang ang nagbe-bake at mas nakakatipid ako. Dagdag idea rin para sa mga mommy na naghahanap ng dagdag na pang negosyo. Kaya naman tara, umpisahan na natin. So simple lang yung mga kailangan natin sangkap para sa ating dough. So meron tayo ditong all-purpose flour. Ito yung brand na gamit ko. Baling sampak neto is 1 kilo. So 500 grams na lang kasi 500 grams niyan ay nagamit ko na. Then meron din tayo ditong mashed potato. Nilagang patatas po ito. Kailangan mapalambot ng maigi. Then habang mainit pa, durugin na. Then palamigin. Meron tayong isang pirasong itlog. Tapos gagamit din tayo ng instant yeast. Meron din tayong white sugar, fresh milk, at meron tayong margarine, pwede rin po ang butter, salt, at yung ating vanilla. So, yan lang yung kailangan nating sangkap para dito. So, dito hindi tayo magmamasa mga manay para mas mabilis yung trabaho ko dahil anong oras na to mga manay. So, aabutin ako dito ng madaling araw malamang. So, ilagay na natin dito yung milk natin. Then, isusunod na rin natin yung white sugar. Maglalagay din tayo ng isang piraso ng itlog. Susundan na rin natin ang paglalagay ng asin para matunaw kagad dito yung asin. Then, maglalagay din tayo ng vanilla essence or vanilla extract. So, any brand naman, pwede nyo pong itry. Tapos, imimix po natin yan. Tunawin ng maigi ang asukal. Ganon din yung itlog para talagang durog na durog. Then, kapag okay na, ilalagay na rin po natin dito yung 500 grams ng harina. So, sa harina, pwede naman kayong gumamit ng mga nasa palengke, mga manay. Pero kung gusto nyo yung trusted brand, maganda yung magagawa nyo, etong brand na to, try po ninyo. Kasi meron ito sa mga supermarket. Check nyo lamang po. So, ilagay natin yung 500 grams. Pwede rin kayong gumamit ng bread flour, mga manay, ha? So, ako kasi ginagamit ko is all-purpose flour. Tapos, ilagay na rin natin dito yung instant yeast. Halo na natin yan dyan. Then, ilagay na natin to sa ating stand mixer. Again, kung wala kayong stand mixer, pwede din tong masahin. Sa mga viewers ko dyan, mga taga-subaybay ko na matagal na, alam nyo yan na gumagamit din ako ng ating mahiwagang kamay. So, pwede tayo magmasa gamit ang kamay. Pero kung meron kayong stand mixer, gamitin ninyo para mas mapabilis ang inyong trabaho. So, dito kung mapapansin nyo, number 1 lang yung speed muna ng ating mixer. Then, kapag nahalo na yan ng maigi, halong-halo na, saka tayo mamaya dyan magna number 2. Kapag do po yung ating gagawin, wag po tayong gumamit ng high speed kasi baka maya mag-overheat naman yung ating mixer. So, kailangan, nandun lang tayo sa 1, 2, and 3. Yun lang yung level ng speed na gagamitin natin. Ngayon, kapag ganito na yung texture ng ating dough, iangat muna natin yan kasi ilalagay na natin yung ating mashed potato. Kailangan kapag nilagay ninyo, malamig na ha. Huwag nyo pong ilalagay ng mainit pa. So, baba muna natin yung mga sumabit na yan. Ilagay natin. Eto mga manay, ang mashed potato na nilalagay natin sa ating dough, nakakatulong po ito para mas maging moist, ma-maintain yung lambot ng ating bread. So, maganda po itong gamitin, lalo na kung magawa kayo ng cheese bread, yung mga ganon. Spanish bread, pwede nyo pong gawin yung ganitong base ng inyong dough. Then, mix ulit natin. Tapos, click lang natin yung 1 hanggang number 2 lang yung speed na ginagamit ko dyan. Bali, dito nga pala sa ating recipe ng dough natin, mga manay, tinaasan ko nga lang pala yung timbang ng ating instant yeast na nilagay. Kasi nga, dahil ito ay umaga na, so kailangan ko itong matapos kagad dahil pambaon to ng aking anak. So, dito nga ilalagay na natin yung margarine. Again, pwede rin po kayong gumamit ng butter para mas masarap. Isa to sa pwede nyong pagkakitaan at pwede nyo po itong i-stock. Then, mix lang natin ng continue hanggang sa makuha po natin yung nagwi-window pane na yung ating dough. At wag din pong kakalimutan, sa paghalo nito, pwede nyo po itong ipahinga lamang ng bahagya. Tapos, iangat, then scrape nyo po pailalim para maging pantay po ang pagkakahalo at mas maging maganda po ang kalalabasan ng ating dough. At dito nga po makalipas ang ilang minuto ng ating pagmimix sa ating dough, so okay na to. Basta nakikita nyo na wala nang dumidikit sa inyong pinaka-bowl, ay pwedeng-pwede na po yan.
at may kita nyo naman na makinis na. So, pwede na natin tong hanguin dito sa ating mixer. Ito nga pala ang timpla ng ating dough mga manay, ay malambot po ito ha. Hindi siya yung matigas or talagang makunat na dough. Malambot po ito kaya asahan ninyo na malambot din ang kalalabasan ng inyong tinapay na gagawin. So, mag-window test tayo. Ganyan po ang gagawin. Kuha lang kayo ng konti, tapos banatin ninyo. Kapag nakikita ninyo na nababanat nyo na ng manipis at hindi siya napupunit, meaning is okay na yan. Bali nga pala dito mga manay ay hindi na tayo magre-rest ng ating dough kasi ang gagawin natin ay straight dough method po yung ating gagawin. So diretso na po natin tong huhulmahin at papaalsahin. Dahil nga po mataas din yung nilagay natin na instant yeast, so pwede nyo pong gawin to lalo na kung nagmamadali kayo. Gumamit ng timbangan at ikakat po natin yung ating dough sa timbang na 70 grams ang bawat isa. So pwede po nyo yan timbangin lalo na kung pambenta po yung inyong gagawin. At kung gusto nyong makita na pare-pares po ang laki ng inyong tinapay. Uulitin ko po lagi ha, para makuha ang tamang timpla ng ating recipe, tayo po ay bumili ng timbangan. Malaking tulong po ito para sa ating baking kasi kapag natitimbang ang bawat sangkap, hindi po kayo magkakamali at parehas na parehas ang kalalabasan. Magkaiba po kasi ang measuring cups sa timbangan. Kasi yung mga measuring cups na nabibili mga manay, iba-iba rin po ang timbang niyan. So, example, sinabi ko 1 cup yung ginamit ko. Pero ang sukat ng 1 cup na ginamit ko ay 230 ml lang ang laman nun. Merong iba naman na ang 1 cup sa kanila ay 250 ml ang laman. Tapos ginaya ninyo. So, hindi tayo nagkakaparehas ng sukat na sinusundan. Pero sa timbangan, kapag po may timbang na tayong sinusundan, yan po ay iisa lang ang kalalabasan. Kaya mas mainam po na tayo po ay mag-invest ng timbangan para sa ating pagbe-bake. So, tinimbang ko to ng 70 grams. Then, pipigurahin po natin. So, malambot po talaga yung dough na to. Kaya naman talagang sigurado ako magugustuhan niyo po ito. Itong dough recipe po natin, pwede nyong gamitin sa pandikoko, Spanish bread, cheese roll. Ayan. Pwede rin kayo maglagay ng mga kung ano-anong gusto nyong palaman. Dito nga, tapos na tayo magpigura. So, gumagamit ako ng ganitong papel kasi ipapatong natin dito yung dough natin para kapag binake natin, naangat po natin ng isa-isa. So, ang gagawin natin, lalagyan po natin ng figura na paoblong or papagong. So, sundan nyo lang po yung ginagawa ko. Ganyan lang po. Ayan. Parang iniipit nyo yung magkabilang dulo ng inyong dough. Then, ipatong sa inyong parchment paper, ganyan. Tapos, ulit-ulitin lang po yung procedure na ginagawa ko. So, pakita ko sa inyo ng mas malapitan. Ang gagawin nyo parang pa-V-shape yung inyong kamay na iniipit yung magkabilang dulo para magkameron siya ng patusok. So, ganyan lang po kadali. Hanggang sa matapos natin to, then, ang gagawin natin mamaya dyan ay papalaparin naman natin yan gamit din yung ating palad or kung meron kayong rolling pin ay pwede naman. So, ganyan lang, pinipit-pit nyo lang gamit yung inyong palad ninyo, yung pinakadulo. Yan. Pero kung meron kayong, mga manay, kung meron kayong rolling pin, gamitin nyo yon. So, ginagawa natin to para lumapad ng mas maigi yung ating bread pag umalsa tong dough natin, ganyan. Then ilalagay natin to sa ating isang tray or isang pan at papaalsahin natin to ng mga at least 40 minutes bago natin lagyan ng hotdog o ng ating palaman. After 45 minutes, so eto na, alsado na yung ating dough pero hindi pa to yung 100% na alsang-alsa. So maglalagay na tayo ng hotdog, hinati ko sa dalawa kasi malaki tong hotdog na ating gagamitin. Pwede kayong gumamit ng chicken hotdog, sausage, bahala na kayo kung anong gusto nyong ipalaman dyan. Pwede rin ang ham, pwede rin po ang pepperoni, pero dahil ito ay hotdog bun, siyempre hotdog yung gagamitin natin. So mas mainam na ihap nyo talaga para talagang hindi siya yung lutang na lutang. Then ilulubog nyo yan, ganyan. Tapos maglalagay tayo dito ng egg wash. Magpahid kayo ng binating itlog. Then ipahid lang natin yan palibot dito sa ating dough para magkameron siya ng kintab kapag na-bake natin mamaya. Pagtapos natin magpahid ng ating egg wash, gagamit tayo dito ng pang-drizzle. Meron tayong pizza sauce at mayonnaise. So, any brand, bahala na po kayo. Pwede rin naman ng ketchup. Kung ano yung gusto nyong gamitin, kayo na po yung bahala.
So maglalagay tayo sa ibabaw, yung saktong-sakto lang ha. Pero bahala din kayo kung gusto nyong damihan, pero mas maganda yung sakto lang. Matanong ko nga pala mga manay habang ginagawa ko to, isa rin ba kayo sa pumipila at nakikipag-agawan sa bread talk kapag bumibili nito? Kasi kami, yes, oo, lalo na kapag nasa labas kami. Pero kapag meron po talaga akong time, gaya ngayong araw, ay gagawan ko talaga, lalo na dahil pasukan. At isa rin to sa paborito kasi ng mga anak ko. Na isa rin talaga to sa nire-request nila, lalo na kapag kami ay lalabas. Then, meron tayo ditong cheese. Ang gamit ko nga pala dito mga manay ay Eden cheese. Pero pwede rin kayong gumamit ng mozzarella cheese. Bahala na po kayo kung anong cheese ang gusto nyong gamitin. Pero kung pambenta, pwede na po ang Eden cheese. Maglalagay tayo sa ibabaw. Kailangan sakto lang kasi kapag sobrang OA na, sobrang dami na ng pinaka-toppings niya, nakakaumay ng kainin. Para balance lang po yung kalalabasan ng lasa ng ating tinapay. Para naman sa panghuli natin na topping, gagamit tayo dito ng spring onion. At kung mapapansin nyo mga manay, basa po talaga to, no? So, sinadya ko talaga siyang basain or hugasan para kapag nilagay po natin sa ibabaw at palsahin pa to ng ilang minuto, kapag binake po natin, hindi mag-iiba yung kanyang kulay. Green na green pa rin at buhay na buhay pa rin. At dito nga po, dahil tapos na tayo, so ang gagawin po natin ay papaalsahin pa natin to ng another 20 minutes bago natin to isalang sa ating oven. Ngayon, makalipas ang ating pagpapaalsa, isinalang na po natin sa ating oven. At ibibake po natin to ng 20 to 25 minutes sa init na 160 to 170 Celsius ang init. Ngayon, eto na at mainit-init pa. Grabe yung amoy nito. Talaga namang nakakagutom at ang sarap ng kainin. At dahil mainit-init pa to, kailangan natin palamigin bago natin balutan or ibalot sa mga ganitong packaging. So, kayo na po yung bahala dumiskarte. Pwede nyo siyang ibenta ng as is, na ilagay lang sa simpleng plastic, or kung pambenta talaga at magandang tignan, ilagay nyo sa isang magandang packaging. So, ganyan ang diskarte na ito mga manay. Siyempre, titikman muna natin ang isa para masabi ko sa inyo na talagang ang bango, ang lambot, at talagang gusto kong itry ninyo to. Yung ganitong klase ng tinapay, hindi po ako magsisisi na i-share sa inyo dahil siguradong magugustuhan po talaga ng mga anak ninyo. The best idea to na pambaon, pangregalo, pambenta, kasi hindi ka mapapahiya. At ang kagandahan dito mga manay, pwede nyo po itong i-stock, ilagay nyo lang po sa chiller, tumatagal to ng 7 days, at tumatagal din naman to ng 3 weeks, lagay nyo lang sa freezer. Then reheat nyo lang or itow nyo lang kapag babaunin na, then ayan, meron ka ng masarap na tinapay. So dito nga, nagpapak na tayo. Kailangan ng diskarte mga manay, kapag nagpapak po, ay kailangan na palamig po ng maigi ha. Huwag nyo pong ipapak ng mainit pa, para may iwasan po na amagin. So, kailangan na palamig po ng maayos na hindi tinutukan ng electric pan. Then, pwede kayong gumamit ng ganitong klase ng machine na pang sealer ninyo. Meron naman pong nabibili na maliliit lang para po talagang masecure natin na hindi mapapasukan ng insekto yung ating mga tinapay. Magandang dagdag idea rin po ito na pambenta kung meron po kayong mga restaurant, coffee shop, para po may maiba naman na may offer kayo sa inyong mga customer. So, eto na nga at tapos na tayo sa ating pagbibake. Inabot na ako rito ng madaling araw mga manay at natutuwa ako kasi natapos ko yung pambaon ng aking mga anak. Isang dagdag idea na pwede rin nating pambenta. So, muli ako po ang inyong madiskating nanay at eto po ay pwede nyong ibenta ng 55 pesos kada isang piraso. So, sa costing mga manay, iba-iba po kasi yung presyo ng bawat sangkap na ating ginamit. Kaya mas mainam na aralin po natin na mag-costing.